Take my hand, we're gonna go to Central Park as friends, lie under blue sky sunshine. Hi guys! So welcome back to another travel vlog. Yes, andito tayo ngayon sa airport. Pero by the way guys, my name is Josh Argon, a travel vlogger here in the Philippines. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Click mo yung subscribe button sa baba. So, yun. Another travel vlog na naman tayo mga V. And I'm using my new camera dito sa ating travel vlog na to. No? So, I'm using my new DJI Osmo Pocket 3. Kung makikita nyo naman sa quality ng video na to, no? Pero sana napanood din yung vlog ko about dun sa Pack With Me. So, right now, dito tayo ngayon sa airport, NAIA Terminal 2. Bakit NAIA Terminal 2? Kasi gusto ko dito. Wala kayong magagawa mga B. Kasi nga, gusto ko dito sa NAIA Terminal 2. Napaka-chill lang ng vibe. Gaya ng sabi ko nga dun sa vlog ko before, diba? Napaka-chill lang ng vlog, tawag dito, nakapaka-chill lang ng vibe dito sa Terminal 2, unlike dun sa Terminal 3. Though wala naman akong hate dun sa Terminal 3. Ang dami ko nang sinabi, pero hindi ko pa rin sinasabi kung saan tayo pupunta. Yes, nakikita nyo naman sa title ng video na to, no? Uuwi po tayo ng Boracay. It's our second home. Yes, sama po kayo narinig. Second home po yun na namin si Boracay. Disclaimer lang, hindi po sa nagmamayabang ako or what. Blessings lang po to no Lord sa aming family at super duper thankful kami. Kasi nga po, yes, may bahay po kami sa Boracay. Kami po ay resident po sa Boracay. Doon hindi naman kami pinanganak doon. Nakabili lang po kami ng property doon. Thank you, Lord. So, super duper thank you sa lahat ng blessings ni Lord, di ba? Kaya, yun. Mag-stay tayo sa Boracay for 5 days ata. Oo, 5 days. Since ang date kasi ngayon is October 27 and we'll be staying there until November 1st. So, Halloween. All Saints Day. So, doon tayo uwi tayo ng Manila dito. Kasi nga naman, kailangan din natin mag-visit sa ating mga namayapang mga relatives. So, yun nga. To cut the story short, kami po ay resident na sa Boracay. At makikita nyo po doon sa vlog ko, kung napanood ninyo yung vlog ko nung Lay Boracay, hindi na ako nakapag-intro nun. Sabi ko, di ba, na super duper busy ko. Kasi nga, yun yung inayos. Nag-ayos ako ng aking ID, aking resident ID sa Boracay. At yun ang ginagawa ko. Pero nasabi naman na yun ni Bestie, ni Eunice. Pero, hi Bestie, for watching. Sana nanonood ka. Super duper excited ako guys. Kaya nga, pakita ko na rin sa inyo. Nakita nyo na naman doon sa vlog ko ng Pack With Me. Gamit na natin ngayon yung ating new hand carry luggage, which is yung Bash Manila. Pakita ko sa inyo ito. Wait lang. Ayan. Yan na siya mga B. Super duper ganda niya. Ayan, may coffee siya. Sarap. Ting harap, diba? Kaya kung gusto yung order na ito guys, ilalagay ko yung link sa baba. Yan, super duper ganda niya, diba? Mga bika ko na nagsasabi sa inyo, bumili na kayo niyan. Ilalagay ko sa link sa baba yung description, ay yung link para makapag-order kayo, okay? Hi ka. Guys, touchdown, Boracay. Dito tayo ngayon sa Boracay. Wala tayong kukunin na bagahe. Kasi hand carry lang tayo, di ba? So, ayan. It's my 16th time. Sorry. Pero dito naman na, residente naman na kami dito, B. Kaya laban lang, pabalik-balik na lang talaga, B. So, ayun. Kung gusto niyo malaman yung mga DIY transfer, gagawa ko ng another video or reels para may may idea kayo kung paano mag-DIY transfer dito sa Boracay, okay? Pero for now, ihi muna ako. Morning, Boracay. Nandito tayo ngayon sa D-Mall.
Yes. Hindi na ako nakapag-update kahapon kasi super duper pagod na kami sa aming ganap kagabi. Pero laban lang naman. Pero sana narinig niyo ako. So, it's October 28 here in Boracay. Monday na, no? Yup. Monday na at wala na masyadong turista. Kaya, dito na kami. Lalabas na kami. So, dito sa Boracay, marami naman kayong options na para thank you po. Pwede kayong options na pwedeng paggawin pag once na magta-transportation kayo. Like, for example, pwede kayong commuter. Yung commuter is 20 to 25 pesos para mas makatipid kayo sa mga transportation ninyo, okay? Tapos, ngayon maaraw na. Ang ganda ng weather, B, kasi nakaraan umuulan-ulan dito. Ngayon, maano na. Pakita ko sa inyo to. Yan, o, diba? Super duper ganda na ng Boracay. Maaraw na. Thank you po. Yan, nandito tayo sa Dimo. O, diba? Walang tao, B. Walang tao dito sa Dimol, B. As in, walang halong biro. Walang tao. Kaya, maglalakad-lakad lang kami. Kasi, gagawin namin yun is mag-chill lang sa coffee shop kasi may kailangan tayong edit na vlog. Tapos, magko-coffee na rin. Pero nag-almasal naman na kami sa bahay kanina. Kaya, wala na. Magko-coffee lang kami at mag-chill sa beach at try namin mamaya pwede mag-swimming. Pero hindi ko kayo dadalhin. Tatali ko sa isang camera ko kung pwede kayong makita ninyo pag-swimming namin. Hinihingal ako, B. Pakita ko sa inyo. Wait lang, maglalakad lang ako. Ito na yung Dimol. Yan, kung naghahanap kayo, guys, ng pwedeng pagkainan dito sa Boracay, madami dito sa Dimol, around Dimol. Marami kayong pwedeng pagkainan, lalo na yun. Yan. Morning. Hello, yung beef ko, nalaglag. Ayan. Diba, ang dami pa ding bilihan. Morning, bunso. Morning. So, ayan. Dito na kami sa may bandang Dimol kung saan maraming pwedeng pagkainan. Like yung mga mura mga pwedeng pagkainan ninyo na dito yan sa Dimol. Okay, like yung Emang Inasal, meron. Yung pinakamura dito eh. Siyempre yung Andox, yung pinaka-famous na ano. Sabi nga nila, hindi makukompleto ang Boracay experience mo kung hindi ka nakakain sa Andox. Ayan, ito yan. Ayan, ito yung Mang Inasal, guys. And then, yung Andox sa dito banda. Yan yung Andox. Diba? Yan yung Andox, guys. So, ayan. Naglalakad na kami dito around sa may beachfront papuntang Station 1 kasi gusto namin doon mag-chill. Tawag dito? Pa doon nga sa may True Home Bistro. Doon kami Thank you, sir. Doon kami mag-chill kasi nga mas konti ang tao doon. At B, super duper ganda no, B. Yup. So, Yup. super duper ganda ng Boracay ngayon. Kahit medyo mahangin. Pero hindi pwedeng maligo, guys. Naka-red yung flag. Ang mangyayari lang Kasi is... red flag. ang mangyayari lang is... Tawag dito? Yun lang kayo sa may gilid ng beach. Magtatampisaw. Tampisaw lang. Thank you. Ayan, ang dami pa na pwedeng pagkainan dito, B. Kaya kung naghahanap kayo, guys, kung gusto niyo ng food recos about dito sa Boracay, follow nyo ako sa aking Instagram account. Ilalagay ko dito sa screen kung gusto ninyong makita yung mga aking food recos dito sa Boracay Island. Okay? Ito na yung itsura ng beachfront. Okay?
hello guys! Andito na kami ngayon sa may True Home Bistro. Sa may tawag dito, sa may Station 1 to, beachfront siya mga B. So, etong bistro na to guys, meron siyang hotel. So, yung hotel na to, ilalagay ko guys yung price here sa screen kung magkano yung price niya pag hotel. Tama naman may hotel din to? Yes, sir. We have 3 rooms upstairs. Okay, thank you. So, meron silang available na 3 rooms upstairs. So, ilalagay ko yung price here kung gusto ninyong malaman kung magkano yung price niya. Okay? We have room rates. Alright, thank you. So, ito. Ipapakita ko na lang sa screen, guys, yung room rates. Ayan. Ayan siya mga B. Kung makikita nyo, okay? So, ayun. Nag-aano siya. Pero yung ngayong season, since low season, yung pinakamababa na ng price is 5,500 pesos per night. Good for 2 na yun with breakfast na. Tapos, maximum up to 3 lang naman siya. So, yun. Pero pag high season, basta ilalagay ko guys yung price here sa screen kung magkano yung rate nila. At dito naman sa tawag dito sa kanilang hotel, sa kanilang bistro, marami namang food options which is ipapakita ko din dito sa screen or sa montage later kung magkano yung prices nila per food, okay? So, okay. So, mag-chill muna tayo dito at mag-work din tayo dito, okay? So, yun lang guys. Thank you so much. So, yun guys. Tapos naman na kami dito sa may True Bistro, sa may Station 1. So, kamusta yung food, Bunso? Kamusta? Masarap. Masarap yung food. Must try siya, guys. Ang True Bistro, True Home Hotel and Bistro is #Josh Argon. Recommend siya mga B. Kaya, i-try nyo dito sa may Station 1 lang naman siya. Malapit siya, guys, sa may Village Rock. I-try nyo siya. So, right now, super duper happy kasi nga, super maaraw ng Boracay. At pwede na mag-swimming, I think. Super saya. Ay, ang daming tao. Masaya naman. Ang daming tao dito sa Boracay. Pero yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, kung gusto nyo pumunta ng Boracay, ng chill lang ang vibe, pumunta kayo dito by October. Mga October, month of October kayo pupunta. Para wala masyadong tao. Pasensya nyo na, naka-shades ako kasi maaraw na, B. Alam nyo naman, ako lagi ako nasi-shades pag maaraw. Meron tayong problem sa aking mata. Hindi mo sa totally problem, pero mabilis mamula yung mata ko pag once na maaraw. Yun. Etong vlog nga natin, sayang ang sabi ko sa inyo, a week in my life dito sa Boracay. Kaya talagang gusto ko, kung gusto ninyong chill lang, etong panoorin ninyo, B, yung wala masyadong itinerary. Okay? Thank you so much. So, ayun, tignan yung Boracay ngayon. Oh, di ba? Super duper ganda. Maaraw, unlike dun sa mga nakikita natin nakaraan na sobrang mabagyo. Ayun yung Willis Rock, guys. Yan, di ba? Tapos, dito na yung papunta kami ng D-Mall kasi si Mother. Punta namin. Okay? So, yan. Balitaan ko kayo, guys. Mag-ano lang ako. Mag-vlog lang ako. Ay, di. Maglalakad lang kami papunta ng D-Mall. And then later, update ko kayo kung saan kami kakain. Kasi super duper mag-enjoy kayo kung saan kami magkakain. Kasi gaya nga nasabi natin, hindi kayo pumunta ng Boracay kung hindi nyo to na-try. Yun, doon kami kakain, okay? Alam ko may idea naman na kayo, pero yun, papakita ko pa rin sa inyo, okay? Para sa mga gustong makapag-try nun, okay? So guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo pagkakainan namin. Nandito lang siya sa may D-Mall, no? Alam ko naman sa mga nanonood na to, alam nyo kung saan kami kakain, which is dito sa Andox. Yes, kakain kami sa Andox, mga kabi. Yan, sabi na, ano sabi mo, so? Di sapat ang Boracay pag walang handog. True, kasi nga naman super duper mura talaga dito sa Andox. Yan, walang tao. Dito na si Mami. Kain kami siya. Diba? Super duper. So, hello guys. Kaya nga sabi ko na nandito kami ngayon sa Andox. Kung gusto niyo na medyo onti lang na pila ng Andox, dito kayo pumunta sa may gilid ng labas ng D-Mall, sa may, kung alam niyo yung Boracay Wetland, yung lake sa may gitna, labas ng D-Mall. Sa may gilid noon, may Andox doon. Walang masyadong tao. Pwede kayong mag-lunch doon. Pwede kayong mag-dinner. Lahat. At open 24 hours to mga B. Nung napanood ninyo yung Boracay vlog ko nung May, nung Lay Boracay, dito kami kumakain ni Eunice, ni Bestie. Pag tuwing after party, dito kami dumidiretso. Kasi nga, malapit lang siya dun sa may hotel namin. Lakad lang before. So, dito na lang din kami kumakain. Pag once na, kasi nga onti ng tao dito compared dun sa may D-Mall, sobrang daming tao talaga.
Nakikita ka na naman sa vlog. So yun, kakain muna kami. Ang in-order lang namin is yung Dokito Burger kasi nga nag-coffee naman kami ni Bunso kanina tsaka yung pansit canton. Okay? So ayun. Kakain lang muna kami guys and then later update ko kayo kung saan ang mga next ganap namin kasi chill lang talaga to be. Sabi ko sa inyo. Pansit nila super duper sarap. Masarap yung pansit nila dito. Magkano to ma? Sa 100 plus pesos na ata to at ganito na karami. 110 pesos, ganito na karami. Hello guys, so sana naririnig nyo ako, no? So currently kanina na pumunta kami dun sa Meiji Era kasi yung bumili si mother ng sombrero. So dito kami ngayon sa may Epic for an happy hour kasi nga naghihintay kami ng laundry namin. So dito lang naman kami, nagtambay lang kami sa beach. Tapos, wait lang, lalapit ko yung mic ko. Tumatambay lang kami dito sa beach para mag happy hour kasi kailangan ko na ng alak sa life. Charing. Pag ko hindi umiinom mga B, as in, hindi na talaga ako umiinom talaga. Tapos, ang ano pa dito, ang ganda ng vibe, medyo mahangin nga lang. Pero yung mga restaurants naman dito sa may beachfront, meron silang windbreakers na tinatawag para naman sa mga guests nila na kunyari nagda-dine in dito sa Alfresco, para hindi naman malagyan ng buhangin yung mga foods nila. So, meron ako sa inyo re-recommend guys na ngayon ko lang na-discover kasi bagong production ng Lux Organics. Hello Lux Organics, baka naman, di ba? Etong kanilang Lux Organics na SPF 150 6-in-1 Max Shield na Active Ultra Sheer Sunscreen. Nabili ko lang ata siya ng for as low as less than 500 pesos. Okay, less than 500 pesos ko siya nabili sa Watson. Ay, no, 449, ayan. Ito yun. Kaya kung gusto nyo umorder na ito guys, ilalagay ko sa description box below yung link para kung gusto nyo umorder, okay? Ang ganda na ito guys kasi may cooling effect siya. May cooling effect siya sa ating katawan, di ba? So magpapahitan tayo, tapos hintayin lang natin yung ating drink. Ito kami sa may Epic. Ito na talaga, B. Kung nakikita nyo sa mga stories ko, nagpa-follow ko sa IG. Paggabi dito kami nagpa-party sa Epic. So kung naghahanap kayo ng party place, dito tayo pumunta sa Epic guys. Kasi maganda yung music, ang ganda ng setup music nila, sa mga setup DJs nila. Maganda rito sa Epic paggabi. Pero pag araw naman, meron silang 10 o'clock in the morning to 3 p.m. na happy hours. I think may mga specific sila cocktail for happy hour for as low as 150 pesos. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung in-order ko. In-order ko is lychee martini. Yung in-order ko. Super sarap na. Okay? Let's go. Mag-apply muna ako ng sunscreen. Hi guys! Good morning! So it's our day 3 here in Boracay. So it's currently October 29 na tao dito. October 29 na ng 2024. So nandito kami ngayon since medyo maaraw ngayon medyo maulan ngayon dito sa Boracay. Medyo mahangin. So hindi makakaligo sa beach. So nag-decide kami nila mother na magkaroon ng dip and dine dito sa Mandarin Bay Resorts dito sa may beachfront, okay? So bigyan ko kayo ng details about this dip and dine later. Pakita ko sa inyo. Pero for now, bigyan ko muna kayo ng montage 101 about this super duper gandang hotel dito sa Boracay Island, which is ito yung pinakaunang 5-star resort here sa island ng Boracay. Ito.
So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa Mandarin Bay Resort and Spa here in Boracay Island. So gaya nga ng sabi ko kanina, 'di ba? I-share ko sa inyo kung magkano yung rates nila dito per day pass or yung dip and dine experience nila. So guys, ilalagay ko dito sa screen kung magkano yung kanilang mga day pass, okay? Pero ang pinaka nila dito is 1,500 pesos at may consumable siya na 1,000 pesos. And then yung 500 pesos, yun yung entrance fee, tsaka yung meron na kayong pre-use of their towel at saka yung swimming pools nila. Then shower areas kasama na doon, okay? So bigyan ko kayo ng experience kasi mga staff nila dito super duper bait, as in in-accommodate kami agad, walang halong biro, in-accommodate kami agad. At saka yung ambience dito sa Mandarin Bay guys, super duper ganda, okay? Yun lang naman ganap namin for today's video ngayon dito sa Boracay. Magdidepend na talaga kami kasi nga medyo masama yung panahon at sobrang lakas ng hangin sa labas at saka yung alon, sobrang lakas ng alon, hindi talaga siya may iwasan, bawal mag-swimming. So guys, gaya ng sabi ko sa inyo, di ba? Pag once sa dito pagpupunta kayo dito ng Boracay, tapos medyo masama ang panahon, tapos may makikita kayong mga vlogs sa beachfront na nakalagay na no swimming guys, wag kayo mag-swimming, please lang. Pigilan niyo mag-swimming. Wag kayo mag-swimming kasi di talaga biro yung alon kasi matataas talaga siya pero may mga designated swimming areas naman na nilalagay pag once na gusto niyo mag-swimming dito sa beach, okay? Pero kung meron naman kayo mga extra budget or free time, tawag dito, mag-dip and dine na lang kayo sa mga hotels. Pero ito marirecommend ko sa inyo dito sa may Mandarin Bay Resort and Spa. Meron kayo extra budget, 1,000 peso, 1,500 pesos lang yung kanilang dip and dine experience. As in, super duper ganda kasi ito na yung pinaka-longest pool dito sa Boracay. Yun yung claim nila. Pero as I can see here, yes, totoo nga, ang balita, sila yung pinaka-longest pool dito sa Boracay. At ang linis yan. Tsaka ang mahal siguro ng dito, ng room dito, pero carry lang naman. Pero hindi na kasi kaya. Kung may mga extra budget naman kayo, why not, 'di ba? Mag-ano na kayo, mag-swimming na kayo dito sa Mandarin Bay. As in, i-try nyo siya. #Josh Argon recommend siya, guys. Okay? So ayun lang guys, tapos na kami dito sa may Mandarin Bay Resorts and Spa here in Boracay Island. So if you're going to ask me if ano yung magiging rate ko dito sa dip and dine experience namin here sa Mandarin Bay, it's super duper worth it for as low as 1,500 pesos. Consumable na 1,000 pesos plus 500 pesos yung entrance dun sa pool. Super duper ganda ng vibe here kasi as in walang halong biro. Lalo na yung mga food na nakita nyo kanina, as in super duper sarap nun talaga. As in, lalo na yung nachos nila, for as low as 475 pesos, gano'n na siya karami. Parang good for 5 packs na siya. As in, kasi nga marami kayong pwedeng options na pwedeng gawin doon sa tawag dito. Marami kayong pwedeng i-order, yun pala. Marami kayong pwedeng i-order dun sa kanilang bar kasi nga ang sarap talaga ng food, as in, walang halong biro. Kaya if you're going here sa Boracay Island, must try nyo siyang gawin at #Josh Aragon recommends itong Mandarin Bay Dip and Dine Experience or Day Pass nila. I don't think
magtatapos yun ngayong taon or kahit sa mga susunod na taon, if you're watching this, kung pupunta kayong Boracay Island, itry nyo siya kung meron kayong budget. Itry nyo siya, okay? Kasi worth the penny naman siya mga B, as in. Sulit na sulit. Lalo na if pupunta kayo ng Boracay Island na medyo masama yung panahon. Like, for example, sobrang taas ng tubig sa beach. Tapos, hindi kayo pwede maligo. May mga resort naman dito na nag-offer ng mga day pass or dip and dine experience. So far, ito pala natatry ko yung Mandarin Bay tsaka yung U Hotels. Yung U Hotels, panoorin nyo yung vlog ni Bestie. Alam ko nag-vlog siya doon nung nag-Boracay kami last year. Yun, super duper worth it din naman doon. Pero so far ngayon 2024 ang worth it is itong Mandarin Bay and Spa Bay and Resort here sa Boracay Island if you're going to have a dip and dine experience. Okay? So yun lang guys. Siguro after nito uwi na rin naman na kami ng bahay. Then papahinga na. Tapos tomorrow ko na lang ulit kayo mga update mga B. Kasi bukas mag-work tayo, mag-edit tayo ng mga videos. At kailangan tayo may mga deliverables tayo na kailangan i-post. Yun lang. Thank you so much Mandarin Bay and Resort and Spa sa pag-accommodate sa amin dito sa inyong resort. Okay? Kaya yun lang guys, update ko kayo tomorrow, okay? Bukas na siguro makakapag-update, okay? Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless I know. You might even wonder why I go MIA sometimes. I can't deny. Try to hold on to the things I can't keep. Through my fingers I was losing control. Good afternoon guys. So, welcome back to another vlog. Charing. So, it's our day 4 here in Boracay Island. And it's currently October 30. Tama, October 30, 2024. Wednesday. Tama, Wednesday, no? So, late na ako intro ngayong araw kasi nga nag-rest na kami kanina sa bahay. So currently mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay. Mag-isa lang ako dito ngayon sa labas. Wala ako sa bahay ngayon. So nandito ako ngayon sa may Calma Cafe. Kung alam niyo yung Calma Cafe, may antik. Andito ako ngayon sa may Calma Cafe, gaya nga sabi ko. Dito yan sa may Bulabog Beach. Alam nyo naman yun, sobrang sikat na neto sa TikTok. Pero onti lang yung mga tao na pupunta dito. Mostly foreigners at saka mostly locals yung pupunta dito. Meron din naman mga tourists pero sikat siya sa TikTok. Pero kung gusto ninyong tawag dito, pumunta kayo dito sa may dulo lang siya na may back beach. Okay, if you want na pumunta dito. Affordable lahat ng food nila. I'm having my lunch here. Ito yung lunch ko, yung kanilang cream cheese sandwich. Ang sarap ng nila, ng lunch nila, ay ng mga food nila dito. And also yung coffee nila na Spanish latte. I'm having my Spanish latte dito. Yung unang sip-sip mo pala mapapakanta ka ng Porque contigo yo escogí. So ayun, naka-shades ako ngayon kasi medyo namumulang aking mukha, ang mata kasi nga nasobrahan ako sa tulog. Di aga ako natulog kagabi. 8:30 tulog na ako. Ang sarap ng coffee nila mga B, as in. Kung gusto ninyo kunyari kayo ay digital nomad, naghanap kayo ng malakas na wifi, na internet, maganda yung ambience, as in. Dito kayo pumunta sa may Calma Cafe. So, ang sama ng ulan, ang sama ng panahon dito sa Boracay ngayon, pero carry lang naman kasi itong Calma Cafe, nasa likod siya na part ng Boracay. So, wala masyadong hangin. So, yung hangin ngayon is habagat doon ng So, yun lang naman ang ating update ngayong araw. Mag-work lang ako dito, mag-edit ng mga content sa mga deliverables. And later, update ko kayo kung ano mga ganap, okay? Hello guys! Sana naririnig nyo ako, no? Andito tayo ngayon sa D-Mall at gabi na. Bigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyo magawa pag dito kayo sa Boracay pag gabi. Para may idea kayo, no? Kung ano yung mga pwede nyo makita dito sa may D-Mall, kung saan kayo pwede kumain, ipapakita ko na rin yan dito sa inyo sa ating vlog. Okay? So, katapos na namin mag-dinner. Hindi ko na pinakita sa inyo, guys, pero must try doon. Katabi siya ng katabi siya ni Jollibee. Yung banda.
Yung kinainan namin. Hindi ko na pinakita kasi wala nga akong stand. Nakalimutan ko sa bahay yung stand. So papunta kami ngayon sa may Cape del Sol. Sa may beachfront para magkape. At ngayon lang hindi umulan ng gabi. Tara, McDo naman. So, okay. So, pakita ko na sa inyo. Yan, ito yung McDo. Pwede kayo kumain dyan. Dito lang yan sa may D-Mall. Pag gusto ninyong kumain, dito kayo. Pag nagtipid kayo, nag-budget lang kayo, dito kayo sa may McDo. Okay, katabi lang siya ng D-Mall entrance. Okay. Pasok na tayo sa D-Mall. Okay, ito na yung D-Mall, Budget Mart. Alam niyo naman yan kung saan kayo pupunta. Ano? Nakamike ako. Yan, nandito na tayo ngayon sa may D-Mall, okay? Maraming pwedeng pagkainan dito, maraming pwedeng pagbilhan, okay? Medyo may tubig lang kasi nga galing tayo sa may ulan, mga bi. Kaya maraming pwedeng pagkainan. Ito, Thai, Hazel, mga pwedeng yung kainan paggabi. Ito pa. Yan. Pag meron kayong Dia, ito. Dito bumili si Bestie ng kanyang dress. Hello, Bestie. Okay, ayan. This is the famous Halo Mango. Andun din. Ito din yun. Yan yung Halo Mango. Diba? Maraming pwedeng kayong gawin dito sa D-Mall paggabi. Buti na lang walang ulan. Yan, pag gusto nyo magpanews, dito kayo. Diba? Ating Halo Mango, guys. O, diba? Ayan yung Halo Mango. Pag once na gusto nyo magkaroon ng mango desserts. Okay? Tapos, ano pa ba? Silicon Valley, ayan. Kung saan ko nabili yung aking DJI. Kasi Pocket 3 dito yan. Hindi, pero hindi dyan. Sa may SM North ko nabili yan. Pag gusto nyo magpatattoo dito, meron din dyan. Ay, Coco Mama. Ayan yung Coco Mama. Tapos, yan, crepes. Mr. Crepes. Dami ng tao. Yan. Okay? So, andito na tayo banda sa may bandang D-Mall. Medyo marami na yung tao kasi nga Halloween na. Halloween kinimi na dito sa ano. Halloween weekend yun. Halloween weekend na dito sa Boracay at marami ng tao. Thank you Lord, hindi na maulan. Okay. So currently dito na kami ngayon sa may Cafe del Sol at yun, pakita ko sa inyo yung mga prices ng kanilang mga drinks. Dito kami talaga nagdi-dessert kami family sa may Cafe del Sol. Along lang siya sa may D-Mall, beachfront siya mga bi. Ito pakita ko na sa inyo yung mga prices. Okay? Yan yung mga pwede nyo orderin guys if ever na pupunta kayo dito sa Cafe del Sol. Yan. Ito yung pinaka-favorite namin, mango cheesecake, mga bi. Yan yung pinaka-favorite namin. Cheesecake. Tapos itong Oreo cheesecake. Yan lang naman. Pinaka-favorite namin. See? Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless I know. You might even wonder why I go MIA sometimes. I can't deny. Try to hold on to the things I can't keep. Slipped through my fingers, I was losing control. Took a couple months till you knocked on my door. Sat by the sea while the waves fell asleep.
Good morning guys! Yes, so it's currently October 31, 2024 and malapit na mag-Halloween. So tomorrow na yung Halloween. Pero uwi na kami bukas. So it's our last day na dito sa aming second home, which is dito sa Boracay Island. So right now, andito kami ngayon sa may Bulabog Beach. Since dito yung medyo kalmado na dagat, maganda mag-chill dito pag morning, pag afternoon, at saka dito sa Bulabog Beach, which is yung back beach na tinatawag. Dito yung mga activities ngayon since nga merong habagat dun sa may front beach. So lahat ng mga activities nandito siya sa Bulabog Beach. So if you're looking for a place to chill here in Boracay Island na less crowded lang, andito kayo sa may Bulabog Beach, lalo na pag habagat season kasi maano lang yung water, yung alon, mababa lang yung alon. Kaya yun lang ang ano natin, atake dito. Mag-chill lang tayo. Tapos mag-chill lang na mag-chill. Tapos later pupunta kami ng simbahan. Papakita ko yun sa inyo for Thanksgiving. And then kakain na kami ng lunch. Yun lang naman. Ganap lang namin dito, mag-chill lang kami buong araw nila mother. Tapos ayun na, yun lang ang atake. Mag-chill lang na mag-chill, tapos magpipicture na magpicture. Okay, magpipicture muna ako, okay? Balitaan ko kayo later kung ano yung mga update, okay? So, ayan, nakikita nyo yung aking itong damit is nabili ko sa Bali. Kung nakapanood nyo yung vlog ko sa Bali, guys, panoorin nyo yun. Itong damit ko, nabili ko siya sa Bali. Super duper ganda. Nasuot ko na rin siya maraming beses na. As in, hindi pa rin nagsasawa sa damit na to kasi ang ganda talaga niya, V. Tapos, syempre, scarf fantasy tayo, mga V. Scarf fantasy. Ayan, sige, papapicture muna kay mother, ha? Kami ngayon, guys, sa simbahan. Para magtirik ng kandila. Sana naririnig nyo ako. Dito talaga kami lagi nagsisimba. So ito lang naman yung simbahan dito sa Boracay. I think dito kami lagi nagsisimba for guidance. Bago kami umuwi ng Manila, dito talaga kami nagsisimba or nagdadasal. Okay? Ito yung simbahan, guys. Guys, nandito kami ngayon sa may Koloy Mangyan. At kung naghahanap kayo ng super duper affordable food at kayo ay budget friendly or nagtitipid kayo sa inyong Boracay trip, guys, ito yung isa sa pinaka-recommend ko sa inyo, which is itong Koloy Mangyan. Super duper sarap na mga food dito, as in dito talaga lagi kami kumakain if ever na uuwi kami dito sa Boracay Island, no? Kaya itry nyo to, guys. Ito lang yan sa may Station 1, sa may tapat siya ng Smooth Cafe, kung alam nyo yon, sa may main road. Okay? Try na natin mga food niya. Hello guys, good morning. So November 1, 2024 na ngayon. At hindi na ako nakapag-update kagabi kasi super duper pagod na kami. So yun, pauwi na kami ng Manila. Nandito na ako nag-update sa airport at dito na rin ako mag-end ng aking vlog. So yun lang naman yung aking vlog ngayong Boracay. Sana nag-enjoy kayo at abangan niyo yung mga susunod na travel ko. At ngayon malapit na rin yung next travel ko.
at yung mga next ganap natin dito sa ating YouTube vlog. So, ayun lang guys. Kung gusto nyo ng mga daily updates sa buhay ko, follow nyo ako sa lahat ng mga social media accounts ko, ilalagay ko dito sa screen. And then, lastly, kung gusto niyo updated kayo lahat sa mga every uploads ko dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe kayo at i-hit mo yung bell button dyan sa baba, no? Yun lang guys. So, thank you so much for watching. Bye! Bye kayo. Bye-bye.